Kinestyon naman ang grupong Pork Producers Federation of the Philippines o PPFP. Ito pong bagong kautusan ng Pangulo na magdagdag ng importasyon ng karneng baboy. Git ng grupo, sapat ang supply ng karne ng baboy sa bansa. Kunin natin detalye sa report ni Marilyn Villar Moratillo. Itinaas ng gobyerno sa higit 204,000 metriko tonelada ang dami ng aangkating karne ng baboy o minimum access volume sa bansa. Di hamak na mas mataas yan kaysa kasalukuyang 54,210 metric tons MAV para sa karne ng baboy na nakasaad sa Republic Act 8178 o Agricultural Tarification Act. Sa Executive Order 116 na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkasaad na layo nitong matugunan ang kakulangan ng supply ng karne at mapababa ang presyo nito, epekto ng African Swine Fever. Inatasan na rin ang MAV Management Committee na tiyakin ang tamang alokasyon. Ang 30,000 metriko tonelada ay ilalaan sa processors, habang 120,000 naman sa Food Terminal Inc. o kadiwa ng Pangulo Program. Question naman ng Pork Producers Federation of the Philippines, bakit kailangan itaas ang importasyon ngayong marami namang supply ng karne ng baboy sa bansa? Kung nga maintindihan kung dapat pa patasin yung MAP o para kanino, para kung sino. Kasi tingnan mo yung allocation ng MAP is para sa processors which is maliit lang. Nagtataka si Eric Harina, presidente ng Pork Producers, kung bakit mas mataas ang alokasyon ng imported na karne para sa FTI o kadiwa. Di ba yung kadiwa dapat bumili ng mga local na mga produce natin, mga local harvest natin, tapos yun ipambenta? Eh bakit imported ibebenta sa kadiwa natin? Sa monitoring ng DA, ang retail price para sa lokal na liempo sa mga palengke sa Metro Manila nasa 402 pesos and 89 centavos per kilo. Ang Department of Agriculture, una nang sinabi na pinag-aaralan ang pagpapatupad ng price cap na 380 pesos sa kada kilo ng liempo. Marilyn Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.